Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si Pinunong Benj ay nagsalita. Tama ang aking hinala, ikaw talaga ay nagtataglay ng kakaibang lakas. Paumanhin Brother Dax, ginawa ko lang ito upang makita ang iyong tunay na tinataglay na lakas. Ako ay labis mong napamangha at ang respeto ko ay iyong nakwa. Ang iyong sandata na hawak-hawak ay sobrang lakas. Kung hindi ako nagkakamali, iyan ang sagradong sandata ng sinaunang mga nilalang. Ang Skybreaking Axe. Hindi ko naisip na ganun pala ang tinataglay na lakas ng Skybreaking Axe. Ang axe na iyan ay sobrang mahiwaga. Ngayon nasaksihan ko at nakita ng aking dalawang mata. Ang tunay na tinataglay na lakas ng Skybreaking Axe. Noon ay naririnig ko lang ito. Kung gaano kalakas ang tinataglay ng Skybreaking Axe. Ngunit ngayon dahil sa iyo Brother Dax, nalaman ko na mas malakas pa ito sa aking inaasahan. Kayo ng inyong mga kapatid na si Brother Daryl ay nagtataglay ng mga sandata na sobrang pangbihira. Nararapat kang ang maging kaibigan ni Brother Daryl. Sabi ni Pinunong Benj. Oo ang dahilan ng paglabas at paggamit ni Pinunong Benj ng kanyang teknik na tinatawag na Chasing Sun. Upang mapakita ni Dax kung ano ang kanyang tunay na kakayahan. Alam ni Pinunong Benj na may kakayahan talaga si Dax na makakapidyo sa Chasing Sun. Dahil sa lakas ng spiritual na nilabas ni Dax, alam na ni Pinunong Benj na may gagawin itong makakapagbigay gulat sa lahat lalo na sa kanyang sarili. At ngayon napagtanto nga ni Pinunong Benj na tama siya. Napigilan ni Dax ang lakas ng Chasing Sun gamit ang kanyang Skybreaking Axe. Ang hindi alam ni Pinunong Benj, mas malakas pa ang Skybreaking Axe kung ito ay gagamitin ni Dax sa gabi. Dahil ang Skybreaking Axe ay lumalabas talaga ang tunay nitong lakas kung sasapit ang gabi. At nang marinig ito ni Dax siya ay ngumiti at sinabi, Brother Benj sobra din ako namangha sa iyong kahusayan sa pakikipaglaban. Lalo na nung pinakita mo na ang iyong tunay na lakas at kakayahan. Mas lalo din tumaas ang aking respeto sa iyo. Hindi talaga maitatanggi na ikaw ang namumuno sa napakalakas na nilalang na mayroon sa mundo na ito. Ang lahi niyong barbarian ay napakaswerte na mayroon silang hari. Natulad mo Brother Benj. Sabi ni Dax. At sa baba, sila Chester at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay inaantay ang pagkawala ng usok at alikabok sa paligid. Ang mga kasundaluhan ay labis ang pagkatakot sa mga oras na ito. Akala nila sila ay mamawalan na ng buhay kanina. Labis ang lakas ang tumama dapat sa kanila. Buti na lang sila ay agad na nakagawa ng protection. Samantala, si Dax ay sumigaw at tumingin sa baba. At sinabi, Brother Chester ayos ka lang ba? At kayong lahat na mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Sigaw ni Dax. At si Pinunong Benj ay napakamot ng ulo at napaisip. Oo nga pala. Nawala sa aking isip na may ibang naapektuhan pala ng aking naging desisyon. Sana ay okay lang silang lahat. Sabi ni Pinunong Benj sa kanyang sarili habang nakatingin sa baba. Ngunit hindi nila makita ang nasa paligid nito dahil sa usok. At ilang minuto ang lumipas. Unti-unti nawawala ang usok. At nakikita nila Dax at Pinunong Benj na nakatayo ang lahat ng mga kasundaluhan at si Chester. Ang iba kasundaluhan ay may iniindang sakit sa kanilang katawan. Ngunit ito ay hindi naman malubha dahil bago tumama ang lakas ng Skybreaking Axe at ang Chasing Sun sa bawat isa ay nakagawa agad ng protection ang mga kasundaluhan sa tulong ni Chester.
Kung hindi agad sumigaw si Chester, hindi maiisip ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Dahil ang mga ito ay nawala sa ulirat dahil sa lakas nila Pinunong Benj at Dax. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi kay Dax, "Ako ay sumusuko na Brother Dax. Ikaw ang nanalo sa duelo na ating ginawa. Ang buong respeto ko ay iyong nakwa. Salamat dahil napagbigyan mo ako sa masayang labanan na ating ginawa ngayon. Pambihirang duelo ang binigay mo sa akin. Hindi ko inaasahan ito. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagod dahil sa pakikipaglaban. Kakaiba ka talaga Brother Dax. Salamat din sa pagpapakita mo ng tunay mong lakas," sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Dax, siya ay ngumiti at sinabi, "Salamat din Pinunong Benj. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganon labanan. Tignan mo ang buong paligid. Ay ating nawasak. Iba ka pala makipagduelo Brother Benj." At si Dax ay tumawa. Hahaha. At nang marinig ni Pinunong Benj ang sinasabi ni Dax, siya ay napatingin sa kapaligiran at ito ay napahawak sa kanyang noo. At dahan-dahan itong bumaba sa kalupaan. At ganun din si Dax. At ang dalawa ay naglakad patungo sa isa't isa. At iniabot ni Pinunong Benj ang kanyang kamay kay Dax. At si Dax ay ganun din. Nagkamay ang dalawa at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Brother Dax, ang buong lahing barbarian ay inyong magagamit sa inyong mga nais gawin sa mundo namin. Ang buong lahing barbarian ay gagawin lahat para sundin ang iyong nais. Ito ang gantimpala na ako ay iyong natalo," sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Dax, siya ay nagsalita at sinabi, "Hindi na kailangan Brother Benj. Sapat na sa akin na pinatuloy mo kami sa iyong kaharian. Upang bigyan ng maayos na matutulugan at kami ay makakain ng maayos ni Brother Chester. At kahit hindi naman ako nanalo sa ating duelo, alam ko bibigyan mo parent kami ng suporta laban sa lahi ng mga demonyo. Alam ko hindi mo kami papabayaan Brother Benj," sabi ni Dax. At ang dalawa ay bumitaw sa pagkakamay. At si Pinunong Benj ay nagsalita. At tumingin kila Chester at sa mga kasundaluhan niya sa lahi ng mga barbarian. At si Pinunong Benj ay nagsalita. "Buti naman ay ayos lang silang lahat," sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Dax, siya ay ngumiti at sinabi, "Oo nga Brother Benj." At si Dax ay naglakad patungo kay Chester. At ganun din si Pinunong Benj. Sa pagdating nila kila Chester at sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian, si Pinunong Benj ay nagsalita, "Paumanhin sa inyong lahat, muntik pa ata kayong mapahamak. Masyado ako nalibang sa labanan namin ni Brother Dax. Wala naman nagtamaw ng malubha sa inyo," tanong ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay nagsalita at sinabi, "Ayos naman kami Pinunong Benj. Masakit lang ang aming katawan dahil sa pagkatilapon namin. Buti na lang nakapag-isip agad si Ginoong Chester at sabihan kami gumawa agad ng protection. Kung hindi baka kami ay napaslang na ng pagsabog ng inyong lakas ni Ginoong Dax," sabi ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong Benj ito ay napakamot ng ulo. At si Dax ay nagsalita at sinabi, "Brother Chester, ayos ka lang ba?" sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Chester siya ay ngumiti at sinabi, "Oo Brother Dax, ako ay iyong napabilib ng husto. Hindi ko din inaasahan na makakaya mong talunin ang ganon kalakas na teknik. Ngunit alam ko gagamitin mo ang Skybreaking Axe kanina. Kaya nawala na din ang aking pangamba. Nung una nais kitang pasukuan na ngunit naisip ko, pasaway ka nga pala, at hindi mo susundin ang aking nais. Dahil sa tigas ng ulo mo Brother Dax," sabi ni Chester at ito ay tumawa ng malakas. Hahaha. At nang marinig ito nila Pinunong Benj at Dax, sila ay nagtawa ng tatlo. Hahaha. Hahaha. At ang lahat ay masaya nang matapos ang duelo na ginawa nila Pinunong Benj at Dax. Ang hindi alam nila Dax at Pinunong Benj, dahil sa kanilang ginawa, ito ay nakaapekto sa ibang lahi na mayroon sa kanilang mundo. Sa lahi ng mga elf na naghahanap kila Lynn at Daryl. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry. Ang iba sa mga kasundaluhan ay labis na napinsala, dahil sa pagsabog na nangyari dahil sa lakas ng Chasing Sun at ng lakas ng Skybreaking Axe. Ang impact ay nakapagbigay pinsala sa mga kasundaluhan ng lahing elf na malapit sa lugar na pinaglalabanan nila Dax at Pinunong Benj.
At ngayon si General Henry at ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf na kasakasama nito ay labis ang pagkagalit. At si General Henry ay dahan-dahan tumayo. At sumigaw, "Ayos lang ba kayong lahat?" Sigaw ni General Henry habang pinupunasan ang dugo nito sa kanyang bibig. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay dahan-dahan din nagsitayo. Nakikita nila ang ibang kasamahan nila ay napinsala ng husto. At ilang minuto ang lumipas na walan na ng buhay ang mga ito. Ilang bilang sa mga kasundaluhan ng lahing elf ang napaslang dahil sa pagsabog na nangyari at sa impact na tumama sa kanila. At si General Henry ay sobrang galit na galit sa oras na ito. At si General Henry ay sumigaw, "Magmadali kayo. Hindi ko hahayaan na napaslang ang ating mga kasamahan ng basta-basta. Hindi ko papalagpasin ang pangyayari na ito. Papatayin ko silang lahat," sigaw ni General Henry. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay nagsigawan, "Patayin ang mga lapastanganan na iyon." Sigawan ng libo-libong kasundaluhan. At si General Henry ay sumigaw. At nagpas siya ng isang matalinong plano. "Lumipad kayong lahat, tayo ay aatake mula sa kalangitan." Sigaw ni General Henry. "Tutungo tayo sa kanila nang hindi nila alam." Nang marinig ito ng mga libo-libong kasundaluhan ng lahing elf, agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod General Henry." At ang mga ito ay mabilis na umangat sa hangin at nagtago sa mga ulap. At ganun din si General Henry. At si General Henry ay muling sumigaw, "Tayo na." At si General Henry at ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf ay mabilis na nagsitungo sa lugar kung nasaan sila Dax, Chester, Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Oo, ang tinataglay na kasanayan ng lahing elf ay walang makakatumbas sa kabilisan nitong lumipad. Mahusay sa paglipad ang mga lahing elf. At isa ito sa kanilang mahusay na plano na magmula sa kalangitan aatake sa kanilang kalaban mula sa baba. Ito ang mahusay na plano na laging ginagawa ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Dahil sa kanilang pagtatago sa mga ulap mula sa kalangitan, hindi sila basta-basta makikita ng mga kalaban. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay makakagawa ng isang lihim na pag-atake mula sa kalangitan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!